Alright, ayan. Pag-usapan natin yung ano, yung pagbili ng domain. Okay? So yung pagbili ng domain, napakasimple lang. Just go to namecheap.com. So, ayan oh. So you can type here namecheap.com. So dito ako madalas bumili ng domain. Ayan. So after mo makapag ano, tingin ka muna dito or maganda mag-sign up ka muna, gawa ka muna ng account. Okay, kagaya nito. And so just fill in the information here dito. So example, isip tayo ng pangalan, no? So ito na lang natin. Ayan. So check natin kung available pa yung username. Okay, so ayan, so bahala kayo anong gusto nyong ilagay na username dito. So ako siguro ito na lang para madali. So then, type yung password, yung preferred password niyo yung madaling matandaan. Okay. Ayan. So hindi ko na masyadong ano yun. Ayan. So yan lang natin konti. So even though this is just a demo account, gagawa na rin tayo ng live dito. Ayan. So dito, ayan. So this is just a dummy email, temporary email. So as much as possible, ang ilalagay nyo dito yung totoong email address ninyo. Okay? So, yun dapat existing and of course yung active email kasi baka mamaya maglagay kayo ng email address na yes, existing nga pero inactive naman, yung tipong nalimutan na yung password. As much as possible, dapat yung alam ninyong password, okay? So again, username, bahala kayo kung ano ilalagay nyo basta wala pa sa database ng Namecheap account, ng Namecheap website. So password, kayo bahala. First name, last name, pangalan nyo, email, dapat yung active emails. Okay, so let's create an account. Okay, so sabi dito, username is in use. Okay, so gagawin natin ng ano. Yan, lagyan natin ng additional na lang 2022. Oops, nalimutan natin yung ano, yung password. Okay, so gawa ulit tayo. Okay, so match naman siya. So sana okay na siya, no? Okay, still loading. Yun, nakapasok na. So this time meron ng account. Ayan, so bilis na, simple lang gumawa ng account sa Namecheap. Now, yung next step is yung pag-create ng ng domain name. Okay? So dito, dito automatic pwede na kayo mag-start dito eh. Ayan o. Okay, subukan natin kung meron. This is a common name eh. Hopefully wala. Available pa. Okay, so taken siya. So pwede natin ilagay lagyan natin ng PH. Ito yung mga technique dito eh. So lalagyan mo ng PH sa dulo para yan katulad nito, available siya. Okay? So add to cart natin. Ito naka-sale siya ngayon, holiday pa lang ngayon. So mura lang siya. Ayan. Okay. So nag-add to cart na siya tapos yan lalabas dito yung amount. Then i-check out na natin. So upon check out, dito may mga itatanong dito, no? Normally hindi ko na ini-edit tong part na to, hindi ko na ginagalaw, no? So ayan, inaya ko na lang. Then wala rin akong i-add to cart dito. So I just click the confirm order. Okay. So ayan. So dito may mga additional information. You can put your address here. Yan, yung normally yung street, or kung nasa apartment ka, so yung unit apartment, yung street, then yung barangay, yung city. Okay, so hindi natin alam exactly yung ano niya, no? So siguro gawin lang muna natin, no? Okay. So 95.
Ayan, oh. So, this is just a dummy address, ha. Okay, ayan. So, tapos dito, dito sa nalimutan natin barangay, eh. Lagay natin barangay. Ayan, so this, yan. Tapos city, of course, yan. So state, okay, kung saan kayo. Normally sa Pilipinas, ang state region eh. So, pwedeng kung anong province. Kunwari, probinsya ng Bulacan, probinsya ng Quezon. Okay. So, yan. So, mobile number. So, Philippines, no? Pag Philippines, always start with, with 63. Okay, so, gawan lang natin, no? Yan. So, okay. Then, pag okay na lahat, you may continue. Yan, may mga contact info na dito, user default, edit, pwede naman i-edit to later on. So, lagyan natin. So, then continue. Ayan. So, dito naghahanap siya ng, ng credit card details. When we say credit card, ito yung naka-Visa, Mastercard, yan yung mga yun, no? So, lagay tayo dito ng, ng sample na lang, no? Ayan, kung meron kayo, you can use GCash. Yung GCash na, ayan, meron dyan yung Amex American Express card. Pwede yung gamitin yun. You can input, pwede yung i-activate yun. Nasa GCash account nyo yun. You can search naman sa YouTube how to activate your Amex card. Tapos yung card number, yan, input, then you can proceed with the payment na. Ayan, once na na-click nyo yung continue, so wala na, input nyo na yung security card number, expiration date, at saka security code. Yung security code, by the way, madalas available yan. Nasa likod yan ng card, or minsan naman nasa harap. And kung gagamit kayo ng American Express, meron doon get your security code. So, i-click nyo lang yon, then isesend ng GCash via SMS yung security code ninyo. Okay? So, once okay lahat ng details, mapupunta kayo sa window na to, itong nakikita nyo ngayon. Ayan. So, kapag okay na, click nyo lang yung Pay Now. Ayan. So, antayin lang natin mag-process, Ayan. Okay. So, successful yung, yung process. Ayan. So, okay na siya. Okay? Ayan. So, next is, proceed na tayo sa, sa creation of hosting. Okay?